Hey guys, may mga smartphone po na aakitin lang po tayo sa magandang specs. Tapos titipilin naman sa iba. At doon ka na lang magugulat na hype ka lang pala. And for this video guys, ito po yung 5 smartphone para sa akin na hype lang at mag-iingat po tayo na mabili po yung ganitong klase ng mga smartphone. Pinakaunang hype na smartphone po sa akin ngayon 2025, yung pinapakuluan pa po sa mainit na tubig. At binabalibag pa. Totoo namang sobrang tibay po ng smartphone na yan. Kaso para po sa katulad natin na simpleng tao lang. Tapos pag-iipunan mo yung ibibili mo sa isang smartphone mo, syempre hindi mo naman yan ibabalibag para lang ipagyabang. Saka alam nyo po ba guys, hindi po cover ng warranty yung magiging physical damage po ng Honor X9C kung sakali man po madamage natin siya sa kakabalibag. Ina-advertise nga po siya na matibay, pero hindi po siya advisable na ibalibag dahil pagka po nasira yan, bye-bye 16,000 or bye-bye 18,000. Depende po kung magkano nyo mabibili yung smartphone na yan. Karamihan naman ng mga smartphone sa less than 20,000 po ng mga SRP, magaganda na po mga build quality. Kahit nga po guys yung Infinix Hot 50 Pro Plus, na 8,500 lang po yung presyo, na-advertise din po yung Infinix na matibay siya. Hindi nga lang po katulad ni Honor, na masyadong exaggerated. Ang problema lang po ng Honor na smartphone na yan, sobrang tibay nga po niya. Kaso pag ginamit mo na, dun mo na makikita na yung processor po niya, doon po siya tinipid. Compare po sa ibang smartphone na sa ganyang presyo, napakaganda po ng processor. Pero matibay din naman. Disclaimer lang po pala guys, lahat po ng sasabihin ko dito sa ating video bago po tayo magpatuloy. Lahat po ito is personal opinion ko lang. Still kayo pa rin po yung masusunod kung gusto niyo pa rin pong bilhin yung mga smartphone na yan. Ito pong lahat ng sinasabi ko, lahat po ito is opinion ko lang. One last thing po tungkol sa may Honor X9C. Sa mga merong smartphone po na yan, simula po nung binili nyo yan guys, ilang beses nyo na po siyang binalibag. Katulad po ng mga ginagawa sa mga review ng mga nakikita natin. Comment nyo na lang po sa may comment section. Isa pang hype na smartphone po sa akin ngayon 2025 na matagal ko rin pong hinintay. Dahil akala ko is napakaganda po na magiging smartphone na yan. Ang problema bagsak din po pala. Itong Nubia Neo 3 GT. Isipin mo 13,000 po yung kanyang SRP. Naka-shoulder trigger button lang yan. Yan po yung unique sa smartphone na yan. Ang problema halos kasing lakas lang din po siya ng Nubia Neo 3 4G na 8,000 lang po yung SRP. Lamang lang po sa may charger, sa AMOLED display, at saka po sa 5G yung GT version. Para po sa may 5,000 pesos sa difference sila sa may presyo, masyado pong mahal yan. Kaya nung na-review ko po yung smartphone na yan, na-hype lang po talaga ako dyan. Saka dahil nag-expect po ko ng at least man lang mas okay yung kanyang performance compare po sa may last year model. Or at least man lang guys, mas okay po siya compare sa may Nubia Neo 3 5G na 10,000 po yung SRP. Ang kaso para sa 13,000 nga na presyo niya, magkakasing lakas lang po yan. Lahat po ng version ng Nubia Neo 3. Ang dami po nating mapipiling magandang smartphone na mayroong magandang processor sa 13,000 din po na presyo ngayon. Wala man silang trigger button, malakas naman sila compare sa may Nubia Neo 3 GT. Na dapat nga po yan po yung number 1 na meron sila, yung mga gaming phone po ngayon, yung malakas sa processor. Hindi yung maglalagay po sila ng magandang design, gaming po na raw yon. Maglalagay ng trigger button, gaming po na raw yon. Maglalagay ng ilaw sa likod, gaming po na rin daw yun guys. Kaso pagka maglalaro ka na ng games, ewan ko na lang kung matatawag mo pa silang gaming phone dyan. Pangatlo po guys, actually si Vivo V50 Lite sana to. Ang kaso nung nakita ko po yung Itel S25 Ultra, nagbago po yung isip ko. At talagang hinaype lang po nila yung smartphone na yan. Dating nasa around 6,000 lang po guys yung presyo ng Itel S25 dati nung unang labas niya. Ang problema ngayon guys, lumagpas na po siya sa kanyang SRP ngayon. Ang nakakatuwa pa, naglabas na po si Itel ng 512GB na version po ng S25 Ultra. Sa napakagrabe, na kulang 11,000 po na presyo. Storage lang po yung nabago sa kanya, pero napakalaki na po ng tinaas ang presyo. May napansin lang po talaga ako guys. Actually matagal ko na po ito napapansin. Mukhang ganito po ang ginagawa ng mga transyon ng mga smartphone. For example po guys, unang release ng smartphone nila, 8,000 po yung presyo. Pero makukuha lang natin ng around 6,000. Napakalaki po ng discount na makukuha natin doon. Tapos syempre guys, kaming mga nagre-review po ng mga cellphone, sasabihin namin yung Itel S25 Ultra, napakasulit po niya. Dahil napakaganda po ng kanyang specs, pero napakamura po ng kanyang presyo. Ang problema po guys, after po ng ilang panahon, at after po ng ilang buwan, pagkatapos po ng mga release date nila, doon po nila unti-untiin na itataas po nila yung mga presyo ng mga smartphone nila. Then paano naman po yung mga bumibili po ng mga bagong smartphone ngayon? Yung ngayon palang bibili guys, then titingin po sila ng review sa may YouTube.
na sinabi po namin na sulit yung smartphone na yon. Ang kaso guys, iba po yung presyo dati. Iba na po yung presyo ngayon. Pero yung video namin doon, sinabi ko sulit siya. Sulit siya noon guys. Pero ngayon, sulit pa ba siya kung ganyan na po kamahal yung presyo? Dahil sa unang review ko pa lang po ng Itel S25 Ultra, sinabi ko na po doon guys na di hamak na masulit po ng Infinix Hot 50 Pro Plus na merong 8.5 na SRP. Compare po sa may Itel S25 Ultra na merong 8,000 na SRP. Pero ngayon, ang presyo na po ng Itel S25 Ultra is lagpas SRP na po siya. Umabot na po siya guys ng 8.5. Tapos naglabas pa nga po siya ng 512GB na version na merong 11K na presyo o kulang 11K na presyo. Para sa isang Unisoc case sa processor, masyado na pong mahal yan. Dahil yung processor po ng Itel S25 Ultra, halos kasing lakas lang po siya ng Poco C71 ngayon na 3,000 lang po yung presyo. Sa dyan naka-AMOLED curve lang po itong si Itel. Yan lang po yung pinaglalaban niya. Pero sa may kanyang processor, sobrang bagal po niya. Kumbaga ang hirap po ma-hype sa kanyang napakagandang design at napakagandang display. Kaso pagka gagamitin na po natin siya, doon ka na lang magugulat na meron palang tinipid sa kanyang specs. Dahil kung nasa around 11K na rin po yung inyong budget guys para sa isang smartphone at iniisip nyo pong bilhin sa Itel S25 Ultra, di hamak na mas maganda po na dumiretso na tayo sa may Camon 40 Pro 5G na 13,000 lang yung SRP. Pero overall na specs po guys si Tecno, napakaganda po compare dyan kay Itel. Isa pang bagong smartphone na literal na hype lang, isa itong si Itel P70. Isipin mo para sa may around 5,000 po na SRP, sa may 4128 na version niya, ito po merong pinakamalaking battery sa mga entry level ngayon. Dahil naka 6,000 mAh sa battery po siya, with 4,000 mAh sa battery na charging case niya. Kaya po siya naging 10,000 mAh ang battery. Ito ang isang best example na itotodo po nila ang isang specs ng isang smartphone at i-hype na po nila yan. Wow, sobrang laki ng battery. Sobrang tagal malobat. Ang kaso, napakabagal namang gamitin. Dahil kung gusto nyo po ng malaking battery sa mga entry level ngayon, di hamak na mas maganda pong i-consider natin ang Nubia B70 Max. Nasa around 4,000 din po yung kanyang presyo. 6,000 mAh din po yung kanyang battery. Wala po siyang charging case na kasama. Pero di hamak case na mas makapakinabang natin ng mas maayos. Yung Nubia po na yan, compare kay Itel. Dahil mas maganda po yung kanyang performance. Itong si Nubia guys, kasing lakas lang po yan ng Itel S25 Ultra na 11,000 po yung presyo. Siyempre maganda yung design nun. Pero kung hindi sa inyo mahalaga yung design, napakalaki po ng matitipid natin dito kay Nubia B70 Max. Kaya wag po kayo magpapayo sa ganyang klase ng mga smartphone. Napakatagal nga po niyang malobat. Ang kaso nakakainis naman gamitin sa bagal. Shoutout nga rin po pala dyan guys sa may Vivo Y29. Bagong labas lang po yun ni Vivo na merong 9,000 na SRP. 6128 siya. Ang nakakatuwa po sa kanyang storage type, napakabagal po niya. Na eMMC2 lang. Sobrang bagay niyan guys. Matagal nga siyang malobat. Pero kung yung pang Facebook nyo lang, saka TikTok, dun siya matagal malobat. Dahil doon mo lang siya makapakinabangan. Dahil napakabagal din niyang gamitin. Ganon din po guys ang Vivo V50 Lite. Isipin mo para sa may 14,000 po na presyo ngayon. Hindi man lang siya naka 5G. Hype din po yung kanyang battery. Kaso binawi naman sa ibang specs. Hindi ba pwedeng kahit 55 mAh lang yung battery? Kaso nilagyan po nila ng decent na processor. Yung medyo mabilis gamitin. Or at least man lang naka 5G. Kaso hindi guys. Battery lang po talaga yung pinaka-high rate ng smartphone na yan. At pang-limang smartphone po natin, hindi na po kailangan ng magandang introduction. Sa lahat po ng hype ng smartphone na mga lumabas ngayon, kahit pa paano medyo sulit naman siya. Para sa may 12,000 po na presyo. Ang kaso ang hirap po talagang isipin. Para sa may 12,000 po na presyo, is naka G100 lang po siya. Naka metal frame po yung smartphone na to. Mabilis yung kanyang charger. Saka maganda po yung kanyang display. Ang kaso lagapak lang po talaga sa may processor para sa may 12,000 na presyo. Dahil kung gusto nyo po ng metal frame, magandang camera, mabilis sa charger, at magandang display, di hamak na masulit po dito guys. Yung Infinix Note 50 na 10,000 lang po yung SRP. Kayo guys, anong smartphone pa po ang hype para sa inyo ngayon 2025? Comment nyo na lang po sa may comment section. Saka palik na lang po yung video natin dahil medyo mahirap pong gumawa ng ganitong klase ng video. Masyadong magastos guys. Isipin mo bibili ka ng Infinix Note 50 Pro para sabihin lang na wag mo siyang bibilin. Dahil hindi po sulit yung kanyang specs. Yun lang po guys. Thanks for watching.